Samantala, pinalaga ng grupo ng mga guro at kabataan ang pagbabawas sa pondo ng mga state university and colleges para sa taong 2027, kung saan ang UP higit 2 milyon ang nabawas na pondo. Giit nila malaki ang epekto ng budget cut sa pagsisiguro ng kapakanan at kalidad na edukasyon para sa mga mag-aaral. Alamin ang detalye sa report na ito. Formal nang inihain ni House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Angela Swansing itong Miyerkules ang House General Appropriations Bill para sa taong 2027. Ang House Bill No. 10858 ay ang legislative equivalent ng panukalang pambansang pondo para sa taong 2027 na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. Ngayong Huwebes, August 27, sinimula na ng House of Representatives Committee on Appropriations ang pagtalakay sa panukalang pondo ng Commission on Higher Education para sa fiscal year 2027. Sa ilalim ng National Expenditure Program, bumaba sa 34.6 billion pesos ang panukalang pondo para sa CHED sa susunod na taon. Bumaba rin sa 134.5 billion pesos ang panukalang pondo para naman sa mga state universities and colleges. Ang pagtalakay ng Kongreso sa pondo, sinabayan ng kilos protesta ng iba't ibang mga grupo ng kaguruan at mga kabataan na inaalmahan ang bawas budget para sa sektor ng edukasyon. Ang bayan! Ngayon ay bumalagap! Kabataan ng mamamayan! Pondo sa edukasyon! Hindi sa korupsyon! Batay sa panukalang NEP, lumalabas na 43% o 49 sa 113 na SUC sa buong bansa ang mababawasan ng pondo para sa susunod na taon. Pinakamalaki ang budget cut sa University of the Philippines kung saan ang 26.5 billion pesos na panukalang pondo para sa 2027 ay 2.9 million pesos na mas mababa kumpara noong 2026. Apektado ng budget cut ang pondo para sa Philippine General Hospital na mababawasan ng 805 million pesos. Ikatlo ang Philippine Normal University sa mga SUCs na may pinakamalaking bawas budget sa susunod na taon. Ang panukalang 1.17 million pesos para sa PNU sa 2027, 394,000 pesos na mas mababa kumpara sa 2026 budget. Matagal na ho pinahaharap ng PNU ang kakulangan sa mga silid-aralan, pasilidad at espasyong kinakailangan upang mag-aral ng maayos ang mga estudyante at makapagtugon ng lakas ng mga estudyante sa kanilang mga organisasyon. Sa PNU Manila po mga kasama, 56 lamang po ang classroom na nagagamit ngayong taong 2026 na nakalaan para sa MOOE mula sa 274.7 million tungo sa 249.6 million. Samantala, ang capital outlay ay bumagsak mula sa 479.6 million tungo sa 50 million. Isang napakalaking 89.58% ang pagbaba ng pondo sa pamantasang normal ng Pilipinas. Sa kabila po ng pagpapasa ng administrasyon ng PNU para sa pangangailangan nito, napondohan ang pagpapatuloy ng NPTE Building o ang National Center for Teacher Education Building. Ngayon din ang rehabilitation ng Jeronimo T. Pexon Hall o ang main building at ang Normal Hall Student Dormitory. Bigo ang pamahalaan na maglaan ng sapat na pondo. Apela pa ni Sioson, hindi lamang mga estudyante ang naiipit sa budget cuts, kundi maging ang hanay ng mga guro at ang kabuuang kalidad ng edukasyon sa bansa. Kung tutuusin, ang Department of Education ang nakatanggap ng pinakamalaking allotment sa ilalim ng panukalang pondo sa taong 2027 na nagkakahalaga ng 976 billion pesos. Ngunit bumaba ito kumpara sa historic high na 1.015 trillion pesos allocation noong 2026. Ayon sa Department of Budget and Management, ang panukalang pondo ay ipinaprioridad ang sektor ng edukasyon, kalusugan, social protection, food security, infrastructure, digitalisasyon at disaster resilience. Ngunit para kay Kabataan Party List Representative Attorney Rene Co, hindi na paninindigan ng pamahalaan ang pagpaprioridad sa edukasyon, lalo na ngayong mayroong budget cuts ang mga pamantasan.
hindi totoo at hindi ramdam ng kabataan, ng mga guro, ng educational sectors on the ground ang sinasabi na education should be the highest budgetary priority. And na on the ground, saan ba napupunta yung budget na yan? Yung classrooms at ang deficit ito na 165,000, historic high kumpara sa mga nagdaang mga administrasyon na nakakagawa ng 150 to 155,000 classrooms sa buong term nila, no, ay nakakapaggawa ng mga samot-saring problema kasama na yung mga mental health issues ng kabataan na yun na rin po yung naging rason kung bakit dumadami yung karahasan sa loob ng paaralan, bullying man yan, school shootings man yan. Ngayon po, sa budget ng 2027, 700 classrooms lang yung gusto nilang gawa. The rest gusto nilang i-offload sa public-private partnership and projects. So sa atin, hanggat na hindi mataas yung budget at hindi natutugunan yung classroom deficit, tuloy-tuloy na maghihirap ang kabataan, tuloy-tuloy na hindi de kalidad ang edukasyon. Paliwanag ni Ko, ang budget cuts na ito ay apektado ang pondo para sa pasahod para sa mga guro at tauhan ng mga pamantasan, gastusin sa mga utilities gaya ng kuryente, tubig at iba pa. Maliliit na bagay man aniya ang mga ito, makaapekto pa rin daw ang mga ito sa kakayahan ng SUCs na makapagbigay ng kalidad na edukasyon para sa mga kabataang Pilipino. Sa pagdinig ng House Appropriations Committee para sa pondo ng CHED, aminado si Chairperson Shirley Agrupis na maraming aspekto ng pamantasan at ng sektor ang matatamaan ng pagbabang ito sa pondo ng mga SUCs para sa susunod na taon. So ang sinasubmit ng university na budget will address the advanced degree and training of our faculty. Also include there is the construction of additional classroom and upgrading of facilities, including the digital transformation. And on top of the also included in the proposed budget is their participation in advanced training and collaboration with the local and international university. Lahat po under the MOOE, under the capital outlay and personnel are properly calculated and submitted. So, kung ito ay makukulangan, the set target for quality education across the academic program will be definitely adversely affected. Ngunit paglilinaw niya, ang pondo para sa mga SUCs ay batay sa isinumiting pondo alinsunod sa mga pangangailangan ng mga pamantasan. Paano ko kaya sasagutin yan? Year in and year out, Honorable, thank you for the question. I think on the side of state university and colleges, they prepare their budget proposal diligently. They submit according to what they need, and but hoping na maibibigay po. Wala po it's the wisdom of those who analyze our proposal. Kaya po nagkaroon na hindi po namin maintindihan, maybe because of the fiscal space. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.